What's your number 1 vlog mo? Panoorin niyo kung malaking magawa. Unang vlog ito kaya huwag kayo mong reklamo. Oo yan, sino ka dyan? So yan ang aking outfit for the long ride. So magpapasablayan po ako dahil kami ay mayroong outing ng aking mga katisis buddies nung college. So nasa Kalintaan na po yan. Yan, syempre with my angas, ang aking motor, Honda Click, baka naman. Nag-stop over nga ako sa Kalintaan for water break kasi syempre hindi naman tayo strong so kailangan natin ng break. Pagdating ko nga ng sablayan ay dumiretso ako na tito para magpahinga. Yan ang aking tito Edwin, yan napakagwapo kong tito, kamukha ni Richard Gomez yan. And then nag-chat na nga yung aking kaibigan na nasa Jollibee na siya kaya agad-agad akong pumunta doon, nasa Jollibee sablayan. Hinahanap ko nga po siya kasi nga medyo mahirap siyang hanapin dahil siya ang pinakamatangkad sa amin sa thesis buddies. Yan. Dito na nga kami nag-lunch de Belle at hindi ko na na-document yung pagdating ni James. Pagdating namin sa bahay nila Ate Maricel sa Tagumpay sa Blayan, yan nagchismisan. Todo max ang chismisan, misang isa't isa. O ayan, chismis agad marites. Habang nagmamaritisan at nagkakapihan kami nga kala Ate Maricel ay nag-chat na nga yung aming kaibigan. So nagpapasundo na siya sa Sablayan, sa Kolonya dahil isa siyang koluno. Char. So yan, hinahanap na namin siya dahil sa checkpoint nga daw sobrang dami naman checkpoint sa loob ng Kolonya. So kami ay pinag-drive pa ni Kapitan para lang masundo ang aming kaibigan. Ayan na, nakita na namin siya. So napaka-importante naman ng tao. Aray ko. Hi, Carbs! Pusod. Nandito na okay na rin. Kapag ang panauhing pandanga. Sabay ka na sa Sexy naman ng babae. Kasi naman ng babae. Pusod nga kayo doon. Pagdating nga sa bahay nila Ate Maricel, ayan, chismis agad. Hindi talaga mawawala sa magkakaibigan ng Marites. Yun na yung pagkain namin, masaya kami kahit wala kaming pagkain basta may maritisan. At bago kami matulog, i-flex ko lang yung aking kaibigan na pinakamatangkad sa amin. Yan, may pagpatong sa bangko para lang makahugas ng pinggan. And yan, kinabukasan, day 2, kami ay magre-resort. Dahil excited na lumangoy ang mga Marites. Yan, so bumili pa yan sila ng mga pagkain. So dito nga kami sa may Fontanilla Resort sa Tagumpay sa Blayan nga din outing. So habang naglalakad, Marites pa yan. O, diba? Yan, so napakaganda nga ng Fontanilla Resort. Perfect yan sa mga outing. Syempre, yan, kailangan natin i-flex yung ating sarili. Yan, sige, umikot ka dyan. Parang timang ikot ng ikot, buti hindi ka nahilo. Yan, papakute pa yan. Yan, isa pa. O, yan, diba? Then, nagkwentuhan. Marites na naman hanggang sa pool. Then, langoy-langoy. Kunyari magaling lumangoy. Yan, napulikat pa nga ako dun kaya umakit ako sa hagdan. Akala mo naman kasi ay expert lumangoy, abot laang naman yung pool. So, kalahating araw lang kami dyan. And then, nagsiuwian na sila. At ako naman ay nagstay pa ng another night. Kala Ate Maricel, nagpe-prepare ako ng long ride again. Papunta ng Santa Cruz para papunta sa aking Father Earth. So, taga Santa Cruz ang aking Father Earth. Santa Cruz Corting yan. Siyempre, picture for outfit for today. Yan. So, road trip burum-burum na naman. Ito ay nasa sa Pag-asa sa Blayan na. Nag-feed ako ng konti kasi nga, syempre, mahirap naman ng walang video. At pagdating ko nga ng Santa Cruz, ayan na, ay utot lamang ang pahinga dahil pumunta kami sa Tilago. Dito yung farm ni na Papa dahil, Your Honor, yes, Your Honor, lumaki po ako sa farm. Chariot. So, yun yung papuntang Tilago. Dito, nagtatanim ng mais si na Papa. Yan. So, meron din silang poultry farm. So, papasok na tayo sa gate ng hacienda ni Diego. Ayan na. Ito yung kubo ni na Papa sa Tilago sa kanilang farm. Yan, yung aking ama ay nagsisibak ng kahoy. Miss na miss ko yan. So, dito sa Tilago ay sobrang tahimik at sobrang simple ng kanilang pamumuhay. Ang sarap dito magkape, lalo na pagkasama mo siya. Ay, hinaapo, tumigil. So, yung mga kapatid ko nga nagpaalam kay Papa na pumunta kami doon sa dulo para manguha ng duhat. So, malalaki at masasarap daw ang duhat doon. So, tingnan natin.
So, yan yung puno na tanim ni Papa, yung Gemenea. So, yung sinasabi nilang puno ng duhat ay nandoon sa dulo. Yun yung aming pupuntahan. May mga tanim nga dyan na mais, maliliit pa lamang kaya sobrang maingat kami, baka matapakan namin. So pagdating nga namin dun sa dulo, makikita mo na agad yung mga bunga ng duhat na nagsisilaglagan. So malalaki yung mga bunga niya. Yun nga lang ang problem namin is hindi namin alam kung paano makuha itong mga bunga na to dahil sobrang taas ng puno. Sabi nga ni Aryan, hindi nga namin namana yung galing ni Papa sa pag-akyat ng puno. Tinatry talaga namin yung best namin para makakuha ng bunga kasi nga sobrang ang lalaki niya, ang nakakatakam talaga. Ay, ugain mo. Paano ka uugain? Ginaganon tayo. Managlag ka ha. Madulas ka. Ano sabi dun? Tandaan. At yun na nga, nadulas na nga yung aking kapatid kasi medyo mataas siya at talagang madulas yung lupa. So, nag-decide na kaming umuwi. Iyan, siga-sigang maglakad. Akala mo naman, may mga puti kasi kaya ganyan maglakad. So, after namin doon, pumunta kami dyan sa poultry farm at ako ay tinur ng aking dalawang kapatid. So, yun yung manukan ni Papa. 45 days, yan yung kanilang hanap buhay. So, dito, may mga alaga na siya dyan. Malalaki na, medyo malangaw, kaya hindi kami pumasok sa loob. Hindi namin napakita. At yung isa na yun ay puro sisiw. At ito naman ay malinis na dahil wala na ditong manok at naibenta na. So, nilinis na lang ni Papa para pwede siyang pagtulugan sa kapag atanghali at mainit. Yan. So, bumalik na kami sa Kortinganan at doon na kami natulog. Day 4, ako ay pumunta ng Mamburao kasama yung aking kapatid na si Aryan para magtirik ng kandila kay lola at lola. So, yun po ay nanay at tatay ng aking ama. So, medyo matagal na rin kasi nung last time na pumunta ako dito. Siguro mga 1 taon na. Pagdating nga namin doon ay nagtirik agad kami ng kandila at nagwalis-walis, naglinis doon sa puntod. Kasi kailangan namin na ubusin yung kandila bago kami umalis. And konting linis. At nagtitiktok pa nga kami dyan at nanood ng Korean novela yung aking kapatid. So habang nagchichismisan, nilabas namin yung mga pagkain na binili namin at nagpiknik nga kami doong dalawa. Pagkatapos namin tirik ng kandila ay umuwi agad kami ng Kortinganan, Santa Cruz at nagyaya yung kapatid naming bunso na maglaro nga daw kami ng tumbang preso. So syempre, ngayon ko lang sila nakasama kaya pinatos din naman natin. Yan, ako ang unang taya. Yan, syempre enjoy na enjoy din naman tayo dyan kasi banding na namin yan ng magkakapatid. Ito na nga yung huling araw kaya talagang sinulit ko na dahil kinabukasan ay ako ay gagala na naman at may dadaanan pa. Yan, enjoy to the max. Then day 5, pumunta ka ng pressing park sa Sablayan sa Parola. Then, kumain sa Pag-asa ng Lomi. So, ito yung mga picturation and documentation and everything. Ayan. Ayan, sino ka dyan? Then, ito yung Lomi nila, napakasarap sa halagang 80 pesos ay meron ka ng yan. And day 6 tayo ay umuwi na and nasatisfied naman ako. Sinong di masasatisfy sa 6 na araw na paggagala, nene?